Good morning, world! Bakit? Happy lang ako pag nagsabi ako ng good morning, world. Kala ko natawa ka sa kalokohan natin. Hindi kalokohan yung pagbati yun, ha? Sa inyong lahat, sa buong mundo. Yes. Okay? Nag-pray na kami, guys. Kaya na tayo. Tapos, Namin na yung napkin dito para hindi na kita ibabother. No, hindi. kukuha rin ako. Kasi ikaw na rin ang babother ko pagka ano. Okay. Ang tawag dito? Nabigyan mo akong gis. Wala Medyo- na. Sir, wala na pong gist dito ngayon. wala naman gist ngayon. Matagal ka na yata hindi umuwi ng Pilipinas. O, Wala 15. Wala nang gist. 15. Kahit sa mga inasal, ang unlimited rice, 35. Ganon? Tama Mag-add na. ka ng 35. Add yun, additional. Wow. Meron kami guys na itlog na may kamatis at sibuyas. At saka pure foods na tapa. Masarap to. Medyo marami siya kasi ano siya, medyo malaki na pack. Pero yung maliit, natignan 90 pesos lang yata. Kasya na sa aming dalawa. Kasi malasa siya, di ba? Kaya hindi mo kailangan marami. Anyway, kakain na tayo, guys. Kumuha na rin kayo. Baka galing kayo sa trabaho, papasok sa trabaho. Kumuha na kayo ng ibang food. Meron din pala tayo dito. Papaya. Leftover. At saka melon. Leftover. Ako na bahala sa bilhin. Hindi, papakita ko sana may nagtanong. Can you please, i-focus ko sa... Na-intriga daw siya sa Sa melon? Na-interesado siya sa... Hindi, sa ketchup. Kasi walang ganyan sa Amerika na lalagyan ng UFC. Nasa bote lang. Walang malalaking ganyan. Pakita natin lang ga. Hindi daw niya nakikita ng focus. Wala nga niya sa Amerika. Wala. Merong UFC. Nasa bote. Pero nasa bote. Kagaya ng Jufran. Merong maanghang at saka regular. Meron pang mas malaki pa nito. Tapos meron pang galon. Kung meron Dito, pang restaurant. dito. Dito. Mura lang. 60-something pesos lang. 69, 70, 67. ba? Hindi. Saan? May lugar na 70. 70 na 70 plus. Pero usually makikita mo less than 70 pesos. Yung mura, di ba? Kasing ketchup dyan sa Amerikano na ganito. Na sa bote, mahal. $2 plus na yata. $2.99. 3 plus na siguro ngayon. Thank you lang. Ngayon, yung nagtanong siya kung hindi niyo ba namimiss ang Heinz? Not really, kasi kahit sa California, ito ang ketchup namin, Jufran or UFC kung anong available na. Yung mga anak namin, talagang Heinz. Pero pagka mga pagkain Pinoy din, depende sa kinakain nila. Gusto rin nila yung Pinoy na ketchup. No? Ako gusto ko ang Heinz sa sa hamburger. Hamburger, gusto nila. Ako pwede na ako sa Heinz. Dati nga nung bata ako, naalala ko, na-afford lang namin, Mafran. Mga ganon yan, mga UFC. Merong Del Monte. Sarap. Merong Del Monte. Hindi ito sweet and spicy ga. Regular lang yan kasi that time nung bumili tayo, walang maliliit. Pero kahapon, nakakita kami sa Talabastagan SM, kaya bumili kami ng maliliit na ganito. Tapos, nung maliit kami, pagka may pera extra si Mami, hinihingi namin, Mami, bili ka naman ng Del Monte ketchup. Kasi di ba iba lasa ng Del Monte ketchup. At saka dati yun, wala namang mga Heinz dito sa Pilipinas. Or at least, hindi ko alam. Tapos, yung Del Monte, iba lasa. So, para ng na kami, treat na yun pagka nakabili kami ng Del Monte. Kasi iba lasa sa Filipino ketchup. Ano yun? Parang Pasko na? Parang Pasko na. Pero yung pala, yung Del Monte pala, doon sa California, yun ang isa sa mga pinakamurang ketchup, ang Del Monte. Ang mas mahal yung Heinz. Mga anak ko, gusto na Heinz. But at the same time, yung mga ganyang ketchup, hindi pwedeng wala. Ay, sarap Ingat ka, may mga butong maliit. Asakan eh. Di ba yung last time natin, spicy siya? Ito regular. Walang spicy that time. Kahapon. Kahapon meron na. Bumili tayong spicy kahapon. Pero to hindi. Hindi. Sa Marky, nung bumili tayo niyan yata. Yun lang. Malalaki na regular.
Ano ngayon, Ringo? Mhm. Ringo na? Nah, Hmm? kala ko buko. Hindi pala dapat yan. Nako, nasa matanda na talaga, no? Nasa isip ko buko. Dito may lagyan. Ako alam ko meron, pero akala ko disword. Hindi pala kasi maliliit. Hindi, okay lang. Dahil hindi mo na hindi na kailangan. No need. Hindi need na. Ilagay mo lang gabi. Yes. Sarap. Yes. Tsaka itlog, ang sarap ng ano, pagkakaalat. Sure ka? Hingi ka na lang No. pag kailangan. Hingi ko. Hingi ako. Thank you. Mhm. Ulan. Stop. Yan yung tinatawag na habagat. Oh, yun. Ganun. Yung may kasamang ano, thunderstorm. Hirap guys. Refreshing. No? Kain na kayo guys ah. Paki nga yung ano, papaya. Please. Kain mo with kanin. Ha? Wala nang problema doon. Okay, so Anything will do. very good. May itlog. Abusin natin ka kasi para wala nang tir-tir. Itlog naman yan eh. Protein. Yes. Terno sila. Tahimik namin guys. Busy. Tahimik natin. Ano iluluto natin? Mamaya. We'll see. Akala ko labas tayo. Hmm. Akala ko pupunta tayo ng ano. Ayan. Kaya kung malalabas na niya na makakapagluto. Ganon? Buwas ulit. Buwas. Sabi ko buwas. Ang buwas is bukas sa Bisaya. Sa Ilonggo. Pero sa Cebuano or Bisaya, ugma. Ugma, di ba gabi yun? No, ugma is tomorrow. Sa Cebuano, ano sabi mo, gabi? Gabi. Gabi sa Cebuano. Sa Ilonggo, gabi. Sa Tagalog, gabi. Ba't may ipa? Ganun eh. Gabi lang, lalagyan pa na gabi Gabi na. May gabi magandang gabi. Kaway-kaway sa mga marunong magbisaya. Yung mga litid-litid Ayan na iniluluwa ko. I mean, Bakit? Ako, rolls lang yan. kung mangunguya mo. Ayan ha, sa'yo na yan ha. Oh. That's yours. Na Dahil ko nakaga. Mga
Nagpapa-shout out mga taga-Marquee. Nga pala, yung mga taga-Marquee, may comment. Sabi, shout out daw ang lahat ng yung hindi naman lahat Sabi niya, Marquee, sabi lahat. Lahat ng Marquee employee. Di ba na sa lahat? Kanya, lahat sa inyo, shout out! Marquee's employees. Oh, di ba? Para pagpunta namin dyan, maririnig ko kayo, Louie Boy! Louie Boy! Kaway lang ako ng kaway, no? Para akong kandidato, di ba? Oh, di ba? Tawa lang yan, guys, ha? Kay Teo Do. Shout out. Kay Menchi Apostol. Shout out. Kay Elmer. Tsaka si Penelope. Hello. Nga. Ito. Tira na nga itong kanin natin. Di pa maubos, ha? Si Guide. At saka si Ann. Guide. Hello, guide. Ann. And Ann. Lagi siyang nanonood, guys. Maraming salamat. Si Ompong. Hello. Ay. Anong gagawin natin sa kanin? Ito, pangalawang na to. Kahapon pa to. Para matapos na. Lalaki naman ako dyan eh. Ay, maaga pa. Para maubos na. Pero yan, ate yan. Ay, lalo naman akong lalaki. Konti Hindi nga ba yan, meron namang maternity dress, no? ano na nga eh, konti nga lang sinasaing ko. Naanuhan pa. May mga concern kasi malakas daw kaming kumain. No. Pero, a lot of times, isang beses na kami kumain ng kanin. Makakain kami ng kanin like kahapon. Kumain kami sa labas ng kanin. Which is maliit ng serving. Tapos pag uwi namin dito, kumain ulit kami ng may kanin. Pero kung nasa bahay lang kami, hindi kami lumalabas. Kakain kami brunch. Tapos early dinner kami. A lot of times, sa kanya kamote. Sa akin, kakain akong oatmeal or yung beans. Ano yung gusto kong beans? Baked beans. Nasa pack maliit lang. 15 pesos lang, 14 pesos. Ibig sabihin lang, liit lang. Nakabulog ka na. Tapos skyflakes. Kaya malakas kami kumain, pero most of the time, isang beses lang kumain ng kanin. Hindi naman perfect ang aming diet. Dahil kasi, i-balance mo rin. You want to be healthy, but at the same time, you want to be happy. Yeah. Maiksi ang buhay. Tama. Pero papasobra. Anything in moderation. Yun ako. May sinave ako na nakita ko sa Facebook, nakakatawa. Hindi ko kung na-save ko. Hindi ko na-save. Hindi ko na... Ayoko na. Ewan ko saan to, guys. Unlimited rotating Korean food and sushi dito somewhere sa Pampanga. Sa Angeles, I think. Ewan ko kung masarap ba yan. Alam niyo ba yan? Ang dami ng kanin ko. Ewan ko kung masarap. Please comment down below kung nakatry na kayo doon sa unlimited rotating Korean food and sushi. Hindi ba nakakahilo doon? Sa Angeles City. Ha? Ang pagkain ng rotate, hindi ikaw. Oo, kala ko. Ikot ng ikot yung restaurant. Pagkain, may ikat na gano'n. Badaan sa mesa mo. Nabusog na ako.
Mamaya, ano? Doon tayo nakabili ng papaya kahapon, ano? Hindi, kasi meron pa yan. Ang bilis masira ng papaya. Kung wala na, Ay, pwede. naku. Ano? Ha? Yung ano ko, yung guyabano. Wala na. Ang dyan sarap. Hinog Hinog na hinog na yun, ano? Sinabi ko sa'yo ng isang kahapon, ah. Gagawin ko na, ano, kukunin ko ng kutsara, ilalagay ko sa baso, tapos lalagyan ko ng gatas, tubig, sabaw para sa ganun. Sarap. Kamatis. Kamito. Kay Mito. Kailangan kamito? Ba't hindi pa ko na... Tapos na ba kamito? For this year? Tapos na ba? Ako tinanong mo. Hindi na ba? Hindi na tumawag. Pagsamahin mo na. Yan! Teka. Masarap din yung regular na tapa ng Pure Foods. Pero, I prefer yung sweet and spicy kasi kahit na sinasabi niyang sweet, ang feeling ko mas sweet ito. Kasi yun, spicy ang nalalasahan ko. May sweetness, pero feeling ko mas sweet ito. Ako. Ay, sobrang sweet. Nilalanggam. Nilalanggam. Good. Gusto ko to. Ako, Melon juice. ako ito lang gatas pwede. Gusto ko yun. Magmimilong ka rin juice talagang lang. Lagyan mo ng gatas. Ayun na kami yung ano dati, ganyan lang, milon lang ako sa... Parang regular ko pag cold, refreshing. Kahit... Sa mga sa malamig, ganyan ah. Kahit ano lang, yung ibap lang. So refreshing for me. Very good. Ay, salamat na ubos ng papaya. Alam mo, in a way, okay rin yung wala tayong buko eh. Para napalitan naman natin ito. Hindi kami nakabili ng buko. Kahapon pag uwi namin, Dadaan kami. dadaan kami. Eh dito lang kami sa kabila dumian. Parang ano ka pa dito. Dadaanan pa namin yung bahay namin papuntang buko. Kaya hindi na lang muna kami bumili ng buko. At saka meron palang melon. Ginawa ko na lang. O, sa'yo na isa. Ayoko na ga. Kanin mo na. Ano lang yan? Gamay lang yan, oh. Okay, very good for your digestive system. Yes. Guaranteed. Nalala ko, birthday ko, yung dahon ng papaya. Ano gagawin mo doon? Hindi, ginagano namin, yung gaganon mo yung dahon. Malamasin? Lalamasin mo, tapos ikukuskus mo sa kalyo mo. Yung kalyo ng mga kaway ko dati kasi yung bubot ng bag. Yung bata pa ko, gaganon mo, ay, ang bilis lumipis. As in, that moment na gano'n ka, maya manipis na ang kalyo. Siguro maganda din niya sa paa. Hindi nga. Try nyo. Pag marami kang kalyo sa paa, mukha pa pildiliha. Pwede. Di ba? Dandahan ka lang kasi. Ewan ko. Di pa ako nakagamit. Hindi, pwede. Pwede yun kasi yung mga files sa paa. Yung iba, ano yun eh. Sandpaper yun eh. Hindi naman kumakapal ng kalyo ko sa paa eh. Ikaw? Ako sa ilang dekada kong nakatayo na trabaho. 12 for 13 hours every day. Well, not every day, pero 3 times a day. 3 times a week. Sarap oh. Pangalawang baso ko na to guys oh. Trabaho ko,
kung nurse ka or sa medical profession, you wash your hands 1,000,000 times a day. Ang kamay ko dry, hindi magandang tingnan. Nung nag-process ako ng papers ko na pupunta ng Amerika, kailangan mong fingerprints dun sa, para sa board exam, sa NCLEX. At saka dati TOEFL pa, ngayon IELTS na, IELTS. Dati TOEFL, TOEFL, yung English exam. Yung mga requirements nung kailangan may ano ka, may ang tawag dito, fingerprints. Kalahati muna, baka hindi mo maubos. Sa Pilipinas dati, pumunta pa ako ng ano, dinala ko ni daddy sa ano, sa police station doon sa amin. Kasi magpapa-fingerprint, tapos ano pa yun, by snail mail pa yun, ipadala mo, you know, sa post office, padala doon sa ano, tapos sine-check ng FBI yun. Alam niyo ba na hindi mabasa yung ano ko? Doon pa lang sa ano pa lang, sa police station pa lang, sabi nung gumagawa, ay kaibigan ni daddy gumagawa, sabi niya hindi clear yung ano ko daw, yung fingerprint, hindi daw makuha, hindi nagpi-print correctly. Hindi daw maganda ang pagka-print ng ano ko, ilang beses nilang inulit. Sa isip ko naman, I was only like 21, 22 years old that time. Sa isip ko na, or 23, something like that. Iniisip ko naman, baka hindi na sila marunong, sabi ko pwede ba yun na, sabi ko na, hindi mabasa yung fingerprint ko? Pero they tried. Thank you sa mga police doon sa amin, sa Rojas City. So, eventually, yung mga pang tatlong try, sabi nila, sige, ito na to, pwede na to, okay na to. So, pinadala na. Pinapadala yun ng Board of Registered Nursing, BRN, sa, inaano nila yung dati, kasi dati hindi naman masyadong computerized, diba? Pinapadala pa yan sa, FBI, clear ka. Ano FBI? FBI. NBI. Sa Amerika. Sa Amerika pala. Kala ko dito. Parang, yun, mga requirements sa Nakala ko lang dito. Alam mo pa binalik, tapos sabi hindi daw mabasa. So, ang ginawa ko, nung napumunta ako sa kinatita, sa Usami City, kasi yun ang parang sa akin. That's another city, malayo. Sa Mindanao na yun. Kami sa Visayas. Nagpaano na naman ako doon at sinabi ko yung problema. Nasabi ko, ilang beses nilang tinry, tapos hindi daw maganda yung print ng fingerprints ko. So, ginawa nila, sabi niya, hindi klaro yung fingerprints mo, sabing ganun. Di nilagyan nila ng parang may note na the best, specimen na makuha nila. Ayun, tinanggap. So, sa isip ko that time, sabi ko, sa Pilipinas siguro, dahil yung mga pamamaraan natin, o mga gamit natin, hindi pa ganun ka moderno, kaya siguro hindi mabasa. Pero guys, tama nga sila, yung mga pulis dito natin sa Pilipinas, sa dalawang syudad na pinag-try ko, Rojas at saka Osamis. Dahil kasi pagdating ko sa Amerika, nung nagpa-process na kami ng yung petition niya sa akin, kasi dumating ako sa Amerika is working visa. H-1A visa. Skilled na, kumbaga may skill ka like nurse. Yun, it's a skill. Pinag-aralan mo, naging nurse ka. So, skilled worker ang tawag. H-1A visa that time. Pero, ang tagal no, na-under lang ako, renew ng working visa ko. Hanggang sa nag-asawa na kami, sabi niya, petition na lang kita para mabilis. Sabi ko, wag na, magagasto pa tayo sa application. Nandun na, nakabinbin na yung yung working visa ko na for permanent residency. Ang tagal. Sabi niya, habang nag-ano yan, so, pinetition niya ako. So, doon ako nakakuha ng permanent residency from him. Kay Langga. Tapos, eventually, yun nga, nag-citizen ako. So, anyway, nung nagpa-process ako ng mga papel na ito, at saka nung license ko, magpa-process na naman ako ng license ko, nung nag-ano na ako ng exam, ganyan-ganyan. Di doon na computerized ang pupunta ka sa isang fingerprint center, at saka nga yun sa mga postal
postal annex na mga mga area places, you can also do the fingerprint, 'di ba? Tapos parang computerized na ilalagay mo yung ganyan. Tapos alam nyo, sabi din na pinaulit ako pero for free, go back. Sabi niya, doon ka talaga pumunta sa parang ng mga immigration na na fingerprinting kasi sabi niya hindi daw mabasa. Pumunta na naman kami doon, alala mo doon sa Riverside tayo pumunta noon. Nagpa-fingerprint na naman ako doon sa another machine. Sabi nila, "What do you do for work?" Sabi ko, "I'm a nurse." Sabi niya, "Oh, maybe that's why you wash your hands a lot." Sabi ko, "Yeah." Sabi niya, "Yung fingerprint mo hindi masyado mabasa." Pero tinanggap na ng immigration dahil kasi sila na mismong gumawa eh. So, wala na silang question. Pero doon sa nag-a-assist sa akin na mag-fingerprint, hindi mabasa daw. Tapos sabi niya daw, kasi because of my work, dahil I wash my hands a lot. Pero, hindi yun. Dahil kasi, pinanganak ng Tagalaga siguro akong ganyan. Dahil kasi dito pa lang sa Pilipinas, ganun na ang fingerprint, hindi mabasa. Kaya pag may nangyari sa kanya, walang fingerprint na mabasa. Takot siya. Hindi guys, hindi mabasa. Ano connection ngayon ng dahon ng papaya? Sa paayun kanina. Hindi na. Baka ka sa papaya. No, just kidding. Hindi mabasa yung ko. Yung fingerprints ko. Hindi siya clear. Parang kumbaga, ang grooves, hindi siya. Yun. Yung grooves niya, hindi malalim enough na nag-i-imprint. Hindi, nagkakaroon ng gap. Hindi continuous. Kung hindi, sabi daw, manipis. Kumbaga manipis, hindi siya. Ewan ko lang ngayon sa mga panahon na to. Kasi siyempre, mas moderno pa ang mga gamit. Maraming gap. Ganun ang Anong iluluto? Gagawin natin? Kung lalabas nga tayo, hindi na tayo magluluto. Sarap. Sarap nakadalawang baso ako eh. Maraming gatas. So, parang kanila uminom ng gatas na melon flavor. Ito pala, it reminds me na alam mo sa Korea, sa mga ganyang lugar, siguro meron din dito. Alam mo yung banana milk na tinatawag nila? Nasa maliit na mga sa airport, meron ganyan. Ang last ko na inom nung pauwi tayo dito, nung March. Nasa Korea tayo. Galing tayong Korea? Hindi, hindi ba yun? January yun eh. Nung pumunta tayo ng Korea. Itong March na pauwi tayo dito ng Korea. Stopover natin Korea. Layover. Tapos, bumili ako ng banana milk. Sabi ko, nasa Korea tayo, may banana milk. Hinanap ko pa. Meron ako nakita ng banana milk. Parang nga ganito, guys. Alam mo yung may hint lang ng flavor ng melon, pero it's more milky. Kaya sarap. Hindi, tsaka masarap din yung gatas mo dyan. Bear brand sarap. Ang mahal kaya ng bear brand doon na maliit lang na pack doon. Saan? California. Maliit lang na pack. Oo, mahal. $15 noon. Ewan ko mas mahal pa ngayon for sure. Pero dito, parang 850. Yeah. Ang laki-laki! 1 kilo ba yan? O 2 kilo? I don't know. Basta ang laki! Laki-laki. Matagal mo na yung maubos. So, anong gagawin natin? Mahal ako ng asawa ko, guys. Sabi ko, hindi mo na ako dinadala sa SNR. Kasi dati nga, off ako, ayun ako, hindi ako pupunta ng Costco. Iwan mo ako sa Costco. Kahit ilang oras ako sa Costco. O Costco, sa mga taga rito sa Pilipinas, ang Costco is like SNR. Paano iiwan kita nagdadrive ka naman dun? No, ibig ko sabihin, kahit i-drop off mo ako, balikan mo ako bukas. Nagkaroon siya? Pwede ako. Kasi binubusisi ko yung mga mga gamit ng mga, basta siya, enjoy ko yan. Iwanan mo siya sa mall, may food court doon, o may kainan doon, balikan mo drop off mo ng umaga, balikan mo ng gabi, pwede siya doon. Problema ko lang sa ganyan. Yung banyo. Lalo pa dito sa Pilipinas. Hindi man sa pag-aano. Kasi,
Makain tayo? Wala na, tapos na tayo. Hindi naman masama ang sasabihin ko. Hindi, ibig sabihin. Ano, gusto mo pa? Hindi. Kainin ko pa ba? Hindi na. Ito Takpan ko na? Oh, okay. Sabi ko, hindi mo na ako dito dala sa SNR. Sabi niya, sige, gusto mo pumunta tayo sa SNR. Tapos guys... Kaya mo sinabi mahal kita? Kasi alam niya kung anong papaligaya sa akin. Tapos isa pa. Biro lang yun, joke lang yun. Joke. Tapos nanonood ako sa sa vlog ni Len TV Vlog, LEN TV Vlog. Taga Pampanga siya, guys. Kahit nung nasa California pa kami, nanonood ako sa iyo, Miss Len. Ang ang content niya, pumupunta siya sa SNR, Landers, yung mga stores, but more on SNR and Landers. Tapos, bina-vlog niya yung presyo, tsaka pinapakita niya yung mga sale, mga ganyan. Alam niyo ba guys, doon pa lang ako sa Amerika, pinapanood ko na yan, lalo pa nung pauwi na kami dito, nung nag-decide na kami pupunta sa Pilipinas, kasi wala akong idea ng mga presyo sa Pilipinas. Kaya gusto ko yung nakikita ang presyo pag may nagva-vlog tungkol sa groceries, mga ganyan. Kasi may idea ka. May idea ako, ay, okay, mura, ay, mahal. At nakatulong sa amin yun, nung umuwi kami dito, kung ano ang bibili namin doon para dalhin dito. So, even now, nanonood ako sa kanya. Len TV Vlog. Malamang hindi niya makita ang, ang vlog na to. Pero kung may makasabi sa kanya ng mga taga-tito sa Pampanga, maka-mention sa kanya o kakilala niya, nanonood ako sa kanya. Tapos, kaya panoorin mo rin kami, Len. Yes! May presyo, nakakatuwa. Kaya ako kahit nandun pa kami, pag pinapakita ko rin ang presyo kasi kasi kung anong nagugustuhan ko, yun ang gusto kong ipakita kasi yun ang para sa akin nakakatulong. Like si Raquel, na-mention din niya, gusto ko na pag nagva-vlog ka, pinapakita mo yung yung presyo. Kasi ginagawa ko yun kasi para sa akin, gusto ko rin na pakita nila na ay, ganyan lang ang sayote, ang mura, ganun ba? Or ay, hindi pala sa Pilipinas, pero mahal pala ng ganyan. Kaya para sa akin nakakatulong. Tsaka may kukompare mong price. Pero totoo yun, merong friends na mga items na yung mas mahal dito kaysa doon. Meron ding mga, pero karamihan mura, syempre. Karamihan mura. Yun lang French, yung Lumify, yung sa mata, yung... Oo. Ay, naku, mahal dito. At saka, hirap makita. Ilan na pinuntahan natin? Mercury, Watson, wala kami makita. Wala kami makita. Lumify, L-U-M-I-F-Y. F-Y. 5,000. Nasa Costco. Tumingin ka naman sa Lazada, 5,000. Hindi. Parang, magkano ba? Parang $30 ang isa lang. 6,000. Hindi, 30. Magkano yun? Magkano sa pesos yun? 3 times 5, 3 times 6, 18. Parang 1,500, 1,800. 1,500, 1,800. Ganun. So, Pero isa $30 lang. Isa. Doon, $30 dalawa. In a box. Doon niya, about $30 or less. Almost. Dalawa na. Let's say 28 something or 29 something. Dalawa pero na. 2 in a box. Pero yung nakita niya sa Lazada, 1,500 o 1,800. Nagre-range. Only one. Isa lang. Kaya mas mahal dito. Dahil kasi kung idodouble mo yun, palagay mo lang kalahati na lang yan, di magkano, mas mahal dito. Meron din mga may mga items na mas mahal dito kaysa doon sa California. Pero maraming mura dito, siyempre. Kasi yung Lumify, maganda yun sa Red Eye. Kaya nga sinasabi ko, yung mahal din ang contact lens. Yung pa isa contact lens. Pagka yung contact lens na prescription,
May nag-comment noon na sabi niya, pumunta ka sa Ideal Vision. Mas mura doon. Hindi ka pa pala magpa-order kay Portia ng ano sa contact mo. Tingnan ko. Kung okay. Hindi na siguro. Sa Costco ka ba bumili? Hindi, ano na yung prescription ko, ka-expire lang. July or June something. Expired na? No choice, dito ko na bibili. Mahal guys, doble. Unless na pag uwi natin doon, yun. Meron bibili pa ka naman na. ako. Kasi hindi ako pwede sa sa eyeglasses. Pagkano na, nag-eyeglasses lang ako sa gabi na pagkatapos maligo. Pag inalis ko na yung maligo Contacts. na. Yun, nag-eyeglasses ako. Kasi kahit sa computer, hindi ako sumasakit ang ulo ko. Ako- Kasi progressive. Ako, awa ng Diyos, wala naman ako. Hindi ako nagko-contacts, wala rin akong... malinaw ang vision ko. Sa drive niya lang. Yun, Sa reading. Sa reading. Reading. Tsaka kung... Farsighted ako. Sa reading, siya, nag-antipara. Sa reading. Medyo, Meron akong computer glasses, pero mas komportable sa akin kung nagko-contact lens. At saka nasanay na ako, 2010 pa ako nagko-contact lens eh. Pero mahal dito guys. Sabihin mo 3,000, magkano ang 3,000? Mga $60. 3 piraso lang. Doon, sa na yun sa Ideal Vision. At saka nagtanong pa ako sa ibang mga optical. Stores. Lang yun, yung sagrado ko yun. Na kumbaga kung multifocal, kung ang equivalent niya. Bifocal. Hindi, multi sa akin. Ako, ang bifocal. Kasi kung equivalent pa sa eyeglasses, parang progressive. Kaya, siguro dahil sa klase niya or sa prescription, yun mahal. Kasi sabi nung nag-comment, mura lang sa Ideal Vision, ganito, ganyan. Mura lang. Ngayon nga pala mga taga-Ideal Vision, ha? Naiyan mo na ba yun? Nai-vlog mo na? Ha? Napanood na nila yun? Ayan, mga taga-Ideal Vision. Salamat sa inyo, ha? Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo lahat dyan, doktora. Yung ophthalmologist, optometrist. Diyan sa Ideal Vision sa Marky Mall. Shout out sa inyo, ha? Shout out, guys. Thank you. At saka, hindi ako maintindihan bakit 3 pieces ang isang pack, 3 pieces. Bakit 4? Hindi pair. Hindi pair. So, bali, bibili ka dapat 6. I guess it's a business thing too. Na tigtatatlo lang para dalawang pack ang bibilhin mo. Bibili ka dalawang pack. Kasi doon ang binibili ko, 6 pieces a pack. Costco. Mga $50-$55 a pack. Dati, for a long time, for years, nito na lang ng last 2 prescriptions ko, last 2 years na ang aking naging pareho na sila. Dati, magkaiba. So, hindi ako pwedeng bumili ng isang box lang. Kailangan bibilin ko 2 box, tiga 6. Ngayon, pwede akong bumili kung doon ko bibili, pwede akong bumili ng isang box lang, for example, kasi magkapareho na sila. Pwede na. Pero hindi ka naman bibili ng isang box lang kasi 3 lang yun, bali. Tapusin na natin itong kaintuhan natin, friends. Next time Talking naman. about nothing na naman tayo, guys. Okay lang. Ang importante niyan yung magkakasama tayo, di ba? At saka may natutuwa namang nakikinig. At saka hindi talaga merong talagang nakikinig at nanonood. Nanonood So sila. itong ating vlog ay para ito sa mga natutuwa. Ayoko naman nung ma-disappoint sila na ina-expect nila meron tayong upload tapos wala. Yung ganun ba? Siyempre. At saka guys, sa mga ayaw manood, okay lang. Para lang naman ito sa mga natutuwa. Mamaya may stress naman kayo na nakikinig kayo sa walang kakwenta-kwenta. Sa may gusto lang. Sa may gusto lang. At maraming salamat sa may gusto. Thank Maraming you so much. salamat sa yung mga nagko-comment na we always waiting for your vlogs. Yes. Natutuwa kami, may natutunan kami, or may na-inspire kami na magpursige pa because we also want to retire soon. Or lumipas ang oras namin dahil buryo na kami. Meron pa nga nag-comment noon na
I'm on my lunch break. Nanonood ako sa inyo. Si ano? Ganun ba? Si Jeng Solis. Hindi, tsaka si Elmer. Si, Guy. Hindi, si Jeng bago siya mag-work kasi si Jeng work at home. Ang ganda nun, hindi ko nagawa yun. Siguro kung tumagal pa ako ng Kaiser na hindi pa ako maybe I would have tried it, yung work at home. Pero may mga kakilala ko at kaibigan ng mga nag-work at home na nag-regret. Hindi nila gusto. Na hindi nila gusto kasi siguro, depende rin sa trabaho mo kasi kung anong dati mong trabaho. Kasi like sa nursing ka sa bedside or kahit sa clinic, every minute na, lalo pa sa urgent care, every minute na nagtatrabaho ka, kaya madalo na ako kahit noon pa, pero nagamit ko ang kadaldal mo kasi kami sa urgent care, we always say, paano kung hindi ka makwentong tao? How can you survive 12 hours of talking to different people, different personalities, different doctors, different personalities? Kung tahimik kang tao, kung yung ayaw mong magsalita, hindi ka kasi isipin mo yan, parang ang doktor din, ang trabaho yung parang doktor. Tawag ka ng pasyente, assess mo, lahat. Tapos, kukuha kang order sa doktor. Ikaw lahat, wala ang doktor. Minsan, depende sa sitwasyon, depende sa problema ng pasyente. Pero marami kang pasyente na hindi na tinitingnan ng doktor. Kami ang tumitingin as RN. Paano kung hindi ka madaldal? Anong pagkukwentuhan niya ng pasyente? Maiinis ka lang. Tayo lang eh. Kung hindi ka madaldal, di paanong araw natin maghapon natin. Wala, tahimik lang bahay namin. Baka sipin ng mga neighbor namin, wala nang nakatira. Wala nakatira dito. Ayun. Anyway, mahaba na naman. Okay, guys. Sige. Tapusin na natin to. Papicture ano naman na lang, tayo. thumbnail na naman yan. Thumbnail. Thumbnail. Diyan na kami guys kumuha ng sa video kaysa mag-picture pa kami ng separate. Akala ko dyan na lang tayo kumukuha ng ng lakas. Thank you guys. Hindi, tsaka naman ako, I'm a good listener. Oh, yeah. Lagi yun. Anong kamusta sa trabaho mo? Pag-uwi ko sa bahay. Kung may nakainisan akong sitwasyon o may nakakaawa, nakakaiyak, kukwento ko. Ewan ko kung naintindihan niya ako, basta siya, naman siya. Good listener. Very responsive naman siya sa aking mga kwento. No? Yeah. Kaya, nasanay na siya na kahit na kumakain kami, pag nagkwento kong mga nakakadiri, wala na, nasanay na siya. Sige na. Bye-bye! Tapusin na natin to. Sa bukas ulit, ha? Para doon sa mga nag-aantay ng namin, yung daldala natin, yung kaintuhan, para may pag-usapan naman tayo bukas, ha? Sige, maraming salamat sa inyo. Una sa Panginoon Diyos, thank you Lord, Amen. Thank you Lord. At sa inyong lahat dyan, na sumusuporta sa amin. Thank you so much. Lagi kayong nandyan. Okay? Love you all. Bye-bye!